Weather conditions in Surigao del Sur have improved following the onslaught of Tropical Depression Bashang. And for the latest, we have our News 5 correspondent in Mindanao, Bril Montalvo. Bril, where exactly are you now and what is the current situation there? Yes, Lord, andito nga tayo ngayon sa Butuan City, Agusan del Norte. At galing nga tayo doon sa Surigao del Sur, kung saan yung pag-alis natin doon ay bumuti na ang panahon at lumabas na si Haring Araw. At maging dito ngayon sa Butuan City, Agusan del Norte ay napakainit na ng panahon. Napakalayo ng sitwasyon kahapon na buong magdamaga na umulan. At binisita nga natin, Lord, kaninang umaga itong lugar sa Surigao del Sur kung saan naglandfall nga kagabi, pasado alas 11, ito nga bagyong Bashang doon sa Bayabas sa Surigao del Sur. At maraming mga evacuees doon na mga residente ng lugar ang inilagay doon sa mga evacuation center dahil nga sa banta ng bagyong Bashang. Nasa higit 400 residents ang apektado nga ng pananalasa ni bagyong Bashang doon sa Surigao del Sur. At ilan din sa mga kabahayan doon, particular doon sa Bayabas kung saan naglandfall itong bagyong Bashang, ay nilamon ng alon ng tubig dagat, Lord, dahil sa lakas ng current ng tubig at tuloy-tuloy na pag-ulan kahapon at napakalakas na hangin. At may mga lugar din na naglandslide doon nga sa Surigao del Sur. At kanina naabutan natin na nagsagawa ng clearing operation sa mga kalsada ang ilang local government unit doon nga sa Surigao del Sur. At so far sa ngayon, Lord, okay na ang weather dito sa Mindanao. Lord? Alright, may mga ilang barangay daw dyan first time binaha sa kasaysayan. Tama ka nga dyan, Lord. Nakausap natin kanina itong mga residente doon sa Tandag, sa Bayabas, ito nga sa Surigao del Sur. At sabi nila, hindi na inaasahan na mababahain itong kanilang lugar kasi for the longest time, dinadaanan ng bagyo ang kanilang mga barangay. Hindi naman na binabaha. At sa hapon na ay nagulat sila ng binaha ang kanilang barangay. Dinala ng mga residente, Lord, dito sa Surigao del Sur dahil sa climate change at maging sa pagsira ng mga kalikasan, especially ay napakaraming mining dito sa Surigao del Sur, Lord. Okay, so, kumusta kaya ang supply ng kuryente at tubig dyan? At Bril, kung nabanggit mo kanina na yung inalon daw mula sa dagat, so ang sabi daw kasi, hindi kasing lakas yung magiging hangin, kundi ulan ang maraming dala nito. So, malalaki ba yung mga alon? Ibig sabihin, may puwersa yung mga hangin. Ano, Bril? Yes, Lord, kanina ay binisita natin ang ilang coastal area dito nga sa Surigao del Sur. At nakita natin ang napakalakas na hampas ng alon, parang nanggagalite ito ng mga alon sa karagatan dito nga sa coastal area ng Surigao del Sur. At medyo napakalakas din ng hangin. Although wala na yung bagyo dito na nalalasa kasi nga mainit na yung panahon, pero nananatili pa rin yung malakas na hangin at malakas din na hampas ng alon sa coastal area dito sa Surigao del Sur at ibang lugar dito sa Mindanao. At doon naman sa kuryente, Lord, supply ng kuryente at tubig. Sa hapon, sa kasagsagan ng pananalasang nitong si Bagyong Bashang ay biglang nawala ang supply ng kuryente at maging linya ng komunikasyon at itong ang supply ng tubig. At gustuhin, Lord, kaninang madaling araw ay bumalik naman agad sa mga bayan dito sa Surigao del Sur ang linya ng kuryente, komunikasyon at supply ng tubig. May ilan na din mga residente ang wala pa rin tubig, kuryente at linya ng komunikasyon. Mangilan-ningila na lang sila, Lord. Majority sa lugar dito ay bumalik na yung supply ng kuryente at tubig at linya ng komunikasyon, Lord.
Okay, Bril, ano naman yung update mo dun sa landslide na naganap dun sa Cagayan de Oro? Mhm. Alam mo, Denise, kahapon sa kasagsagan ng malakas na ulan at gusto ng hangin sa pagkakata ni Bagyong Basyang ay isang hindi inaasahang landslide ang nangyari sa barangay Agusan sa Cagayan de Oro City kung saan isang bahay ang natabunan at may mga pamilya ito. Patay ito nga mag-asawa at kanilang dalawang minor de edad na mga anak. At kinumpirma din ito ng Office of Civil Defense 10 na 4 ang namatay sa nangyaring landslide sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City, kagabi din. Oo. Bril, alam natin na malayo-layo, pero yung mga dinaanan mo ba dyan, naalala mo ba nung last na nagkaroon ng major na bagyo dyan? Ayos na ba yung mga daan na yun at may mga, alam ka ba o nabalitaan mga daan na affected? Mm-hmm. Lord, kahapon nga galing tayo doon sa Quezon City at sa Cagayan de Oro City. Nung pag-alis natin na doon kagabi, Lord, papunta nga tayo dito sa Surigao del Sur kung saan nag-landfall itong Bagyong Basyang ay napakalakas ng ulan. May mga binaha na mga kalsada doon sa Misamis Oriental, Agusan del Sur, or Agusan del Norte. At so far, ngayon, okay naman, pasado naman lahat ng mga daan dito sa Northern Mindanao at maging dito sa Southern Mindanao part, Lord. Okay. Bril, yung mga residente naman, you said kanina, mga 400 residents ang apektado. Anong klaseng tulong ngayon ang ipinapaabot sa kanila ng mga LGU at ano ba yung hinihingi din nila personally sa mga nakausap mo? Mm-hmm. Alam mo rin, itong 400 affected residents, isang bayan lang ito, itong sa Bayabas, sa Surigao del Sur, kung saan naglandfall nga ang Bagyong Basyang kagabi. At as a whole, dito sa Surigao del Sur ay higit 1,000 residente ang affected from different parts nga dito sa Surigao del Sur. At nakausap natin itong mga residente, especially yung mga nawala ng bahay, yung nilamon ng alon sa tabing dagat ng kanilang bahay. Nananawagan sila na mabigyan ng relokasyon ng kanilang local government unit para may maano sila, may matirhan sila pagbalik nila o pag-alis na nitong bagyo. At nakahanda naman ang LGU, nakastanda ang kanilang mga food pack at agad ibinigay doon sa mga affected residents dito nga Bagyong Basyang, Denise. Okay. May mensahe ba mula sa mga opisyal, alam ba, kay VP Sara? Lord, dahil sa kinusunod na kalamidad dito sa bansa ay naglabas ng video message. Ito nga si Vice President Sara Duterte at isa sa mga mensahe niya ay dapat maging handa at maingat ang mga Pilipino dahil ayon sa Duterte ang susi sa kaligtas ng pagiging handa at maingat. At kailangan din maging maingat ng mga Pilipino, magtulungan at manalangin para maiwasan umano ang trahedya. Yan ang bahagi ng mensahe na inilabas si Vice President Sara Duterte. Alright. Maraming salamat sa iyong ulat ng ating News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Thanks, Bril.